Chapter 2. Breakthrough. Kagandahan ni Kristo, kagalakan ko. Noong 1968, wala akong ideya kung ano ang ibig sabihin para sa akin ng maging tagapangaral ng salita ng Diyos. Malayo sa inaasahan ko ang pagiging pastor, kung paanong malayo rin sa inaasahan ni Noel ang pagiging asawa ng pastor. Ano nga ba talaga? Ang kahulugan ba nito ay maging isang tagapagturo, isang misyonero, isang manunulat? O siguro ay professor ng literature na may good theology? Ang alam ko lang ay isinentro ako ng realidad sa salita ng Diyos. Ang dakilang punto at layunin at kahulugan na gusto kong makuha ay nakakonekta na at hindi na mahihiwalay pa sa Biblia. Maliwanag ang kautusan, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan, ayon sa 2 Timoteo chapter 2 verse 15. Para sa akin, ang kahulugan yon ay seminaryo na nakasentro sa pagkaunawa at tamang paggamit ng Biblia. Ang matutunang huwag ipahamak ang sarili. Ang laban para matutunan kung ano ang obvious na ay nagpatuloy. Ang modernong pag-atake sa realidad na mayroong tunay na tiyak na realidad, objective reality, sa labas ng ating sarili na maaaring malaman, ay naging dahilan para ang pag-aaral ng Biblia ay malubog sa subjectivity. Maaari mo itong makita sa church habang ang mga small groups ay nagbabahagi ng kanilang subjective impressions tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng Biblia para sa akin nang hindi nakaangkla sa orihinal nitong kahulugan. At makikita mo rin ito sa mga academic books habang ipinaglalaban ng mga creative scholars kahit sa sarili nilang kapahamakan na ang teksto ay walang objective meaning. Kung meron lamang isang buhay sa mundong ito at kung hindi ito dapat sayangin, wala nang masigit na mahalaga sa akin kundi ang malaman kung ano talaga ang ibig sabihin ng Diyos sa Biblia. Dahil kinasihan niya ang mga tao na sumulat niyon. Kung yon ay available para sa lahat, walang makakapagsabi kung anong buhay ang karapat-dapat at anong buhay ang nasayang. Nagulat ako sa gamesmanship sa mundo ng mga scholar. Iyon bang paggamit ng mga authors sa kanilang intellectual powers para pawalang bisa ang mismong mga isinulat nila? Ibig sabihin, nagpahayag sila ng mga theories of meaning na nagsasabing walang nag-iisa at wastong kahulugan sa mga teksto. Umaasa ako na makikita ng mga ordinaryong taong nagbabasa ng librong ito na hindi ito kapanipaniwala. Hindi kita masisisi. Talaga namang ganoon nga. Ngunit nananatili ang katotohanan na hanggang sa panahon ngayon, ang tuition at tax dollars ay ginagamit ng mga professors para sabihin na dahil hindi naman eksakto at tamang ipinapakita ng literatura ang realidad, hindi kailangang eksakto o wastong maipahayag ng literary interpretation ang realidad na siyang literatura. Sa madaling sabi, dahil hindi natin maaaring malaman ang objective reality na wala sa atin, wala ring objective meaning sa ating isinusulat. Kaya ang ibig sabihin ng interpretation ay hindi ang paghahanap ng kung ano ang inilagay ng author sa teksto, kundi ito ay simpleng pagpapahayag lamang ng mga ideya na pumasok sa isip natin sa ating pagbabasa. Na hindi naman talagang mahalaga dahil kapag binasa ng iba ang isinulat natin, hindi naman nila malalaman ang ating intensyon. Lahat ay isang laro lamang. Nakakatakot lamang ito dahil pinipilit ng mga scholars na ito na ang kanilang sariling mga love letters at contracts ay maaaring sukatin sa pamamagitan ng isang tuntunin kung ano ang nais nilang sabihin. Anumang paliwanag na, oo, ang narinig kapag hindi ang isinulat ko ay hindi tatanggapin sa bangko o ng isang marriage counselor. At ganoon na mugad ang existentialism sa Bible, ang existence ay nauuna sa essence. Ibig sabihin, hindi ko hinahanap ang kahulugan. Ako ang gumagawa niyon. Ang Bible ay isang tumpok ng putik at ako ang magpapalayok. Ang interpretation o pagbibigay kahulugan ay paglikha. Ang aking existence bilang isang subject ang siyang lumilikha ng essence ng object. Huwag kang tumawa. Seryoso sila. Hanggang ngayon, mayroon lamang silang ibang pangalan o tawag ngayon, pagtatanggol sa liwanag ng araw. Sa kaguluhang ito ng subjectivity ay dumating ang isang literature professor mula sa University of Virginia, si E.D. Hirsch. Ang pagbabasa ko ng kanyang libro na Validity in Interpretation noong ako ay nasa seminaryo ay katulad ng paghahanap ng bato sa ilalim ng aking mga paa sa kumunoy ng makabagong mga konsepto tungkol sa kahulugan. Katulad ng mga gabay na pinadala ng Diyos sa aking landas, ipinagtanggol ni Hirsch kung ano ang malinaw na obvious. Oo,
Sinabi niya na mayroong original meaning na nasa isip ng author noong siya ay sumulat. At oo, ang wasto o valid na interpretation ay ang paghahanap ng intensyon na iyon sa teksto at pagbibigay ng magandang dahilan para sabihing nakita nga iyon. Ito ay obvious para sa akin katulad ng maliwanag na araw. Iyon ang assumption ng lahat sa pang-araw-araw na buhay kapag sila ay nagsalita o nagsulat. At marahil mas mahalaga pa riyan para itong pagpapakita ng paggalang. Wala sa atin ang may gusto na ang ating mga notes o sulat o contracts ay bigyan ng interpretasyong naiiba sa intensyon natin sa mga iyon. Kaya naman bilang paggalang o ayon sa Golden Rule, kailangang basahin natin ang iba kung paano tayo babasahin. Sa tingin ko, ang maraming talakayang pilosopikal tungkol sa kahulugan ay simpleng pagkukunwari. Sa universidad ay minamaliit ko ang objective meaning, ngunit sa tahanan at sa bangko ay pinagpipilitan ko yon. Ayokong maging bahagi ng larong iyon para iyong isang buhay na nasayang ng lubos. Kung walang wasto o valid interpretation base sa totoo, hindi nagbabago at orihinal na kahulugan, sasabihin ng buo kong pagkatao, kumain tayo, uminom at magsaya. Pero huwag nating ituring ang pagkatuto o karunungan na parabang mahalaga talaga iyon. Ang kamatayan ng Diyos at ang kamatayan ng kahulugan. Nagkakaugnay-ugnay na nga ang mga bagay. Sa isang malamig na hapon ng April noong 1966 sa Wheaton College, dinala ko ang Time magazine sa second floor ng library at binasa ang cover story, Patay ba ang Diyos? Ang mga Christian atheists, katulad ni Thomas J.J. Althusser, ay sumagot ng oo. Hindi na iyon bagong balita. Ibinigay ni Friedrich Nietzsche ang obituaryo ilang daang taon na ang nakalipas. Nasaan ang Diyos? Sasabihin ko sa iyo, pinatay natin siya, ikaw at ako. Tayong lahat ang pumatay sa Kanya. Patay ang Diyos. Nananatiling patay ang Diyos at tayo ang pumatay sa Kanya. Ito ay isang mapanganib na pahayag. Si Nietzsche ay nabaliw at pagkatapos ay naparalisa at ginugol ang huling 11 taon ng kanyang buhay sa ganoong kalagayan bago namatay noong taong 1900. Ngunit hindi tinuos ng matatapang na Christian atheists ng dekada 60 ang kabayaran ng pagiging kapalit ng Diyos bilang Superman, ang tawag ni Nietzsche sa kanila. Ang matapang na inumin na existentialism ay naging dahilan para magsalita ang mga creative theologians, katulad ng mga lalaki pagkatapos makainom ng maraming beer. Kaya ang nakamamatay na paninindigan na ang Diyos ay patay ay ipinahayag muli. At noong mamatay ang Diyos, ang kahulugan ng mga teksto ay namatay na rin. Kung ang basehan ng objective reality ay namatay, ang pagsusulat at pagsasalita tungkol sa objective reality ay mamamatay rin. Ang lahat ay magkakaugnay. Kaya ang paglaya ko noong late 60s mula sa kabaliwan ng pagpatay sa Diyos ay natural na napunta noong early 70s sa paglaya ko mula sa kahungkagan ng hermeneutical subjectivism, ang mapandayang paniniwala na walang tiyak at totoong kahulugan sa anumang pangungusap maliban dito. Ngayon ay handa na ako sa tunay na trabaho ng seminaryo, ang malaman kung ano ang sinasabi ng Bible tungkol sa kung paano hindi masasayang ang buhay ko. Ang matinding disiplina ng pagbabasa ng Biblia. Ang pagkakautang ko kay Daniel Fuller sa puntong ito ay hindi na mabibilang. Itinuro niya ang hermeneutics, ang pamamaraan kung paano i-interpret ang Biblia. Hindi lamang niya ako pinakilala kay E.D. Hirsch at pinilit na basahin siya ng seryoso, pero tinuruan niya rin ako kung paano basahin ang Biblia nang mayroon nung tinawag ni Matthew Arnold na severe discipline o matinding disiplina. Pinakita niya sa akin ang obvious na. Ang mga talata sa Biblia ay hindi mga perlas na nakasuot sa kwintas, kundi mga kawing sa kadena. Ang mga manunulat ay nakabuo ng pinag-isang kaisipan. Sila ay nagpaliwanagan. Halikayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh, mula sa Isaiah chapter 1 verse 18. Ibig sabihin, sa bawat talata sa Biblia, dapat nating itanong kung paano nauugnay ang bawat bahagi sa iba pang bahagi para iisa o magkaugnay ang kanilang pinapahayag. Kaya dapat na ang mga talata ay nauugnay rin sa isa't isa sa parehong paraan. At ganon din ang mga kabanata at ang mga aklat at iba pa hanggang ang pagkakaisa ng Biblia ay makita sa sarili nitong kapahayagan. Pakiramdam ko ang aking maliit na kayumangging landas ng buhay
ay pumasok sa isang halamanan, isang ubasan, isang hardin na may bunga na kahanga-hanga, kamangha-mangha at nakakapagpabago ng buhay na maaaring makuha o mapitas kahit saan. Hindi pa ako nakakita ng labis na katotohanan at labis na kagandahan na siniksik sa isang maliit na lupain. Para sa akin, ang Biblia noon at ngayon ay saganang-sagana. Ito ang napanaginipan ko noong nasa health center ako at may mono noong tinawag ako ng Diyos para sa pangangaral ng kanyang salita. Ngayon ang tanong na ay, ano ang punto, ang layunin, ang sentro, ang kahulugan nitong magandang pasilip ng banal na katotohanan? Isang pasilip kung bakit ako at ang lahat ay nabubuhay. Sa bawat kursong pinag-aaralan ko ay nasasaayos ang mga bahagi. Kay gandang regalo ng 3 taon na iyon sa seminaryo. Sa huling klase ko kay Dr. Fuller na tinawag na The Unity of the Bible, ay itinaas ang banderang nagbibigkis sa buong Biblia. Itinakda ng Diyos ang isang kasaysayan ng pagliligtas, redemptive history, kung saan ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay buong-buong nagpapakita ng kanyang kaluwalhatian upang sa huli ang pinakamaraming posibleng bilang ng mga tao ay magkaroon ng maalab na pag-ibig sa Diyos. Ang isang bagay na ginagawa ng Diyos sa redemptive history ay ang ipakita ang kanyang habag sa paraan na ang pinakamaraming bilang ng mga tao ay habang panahong magagalak sa kanya ng buong puso, lakas at isip. Kapag ang mundo ng bagong sangnilikha ay napuno ng ganoong mga tao, ang layunin ng Diyos sa pagpapakita ng kanyang habag ay matutupad na. Ang lahat ng pangyayari sa redemptive history at ang kanilang kahulugan ayon sa nakasulat sa Biblia ay nagkakaisang isakatuparan ng layuning ito. Nasa mga pangungusap na ito, ang binhi ng kinabukasan ko, dito nakaugat ang driving passion o masidhing pagnanais ng buhay ko. Ang isa sa mga binhi ay nasa salitang kaluwalhatian. Ang layunin ng Diyos sa kasaysayan ay buong-buong maipakita ang kanyang kaluwalhatian. Ang isa pang binhi ay nasa salitang magalak. Layunin ng Diyos na ang kanyang mga anak ay magalak sa kanya ng buong puso. Ang passion ng buhay ko ay ang maunawaan at ipamuhay at ituro at ipangaral kung paanong ang dalawang layuning ito ng Diyos ay magkaugnay sa isa't isa. Tunay nga na sila ay hindi dalawa kundi iisa. Mas nagiging malinaw na kung nais kong makarating sa katapusan ng buhay ko at hindi masabi ang sinayang ko ito, ay kailangan kong magpatuloy, patungo sa sukdulang layunin ng Diyos at samahan siya roon. Kung ang buhay ko ay magkakaroon ng nag-iisa, ganap at nagbubuklod na passion, iyon ay ang passion ng Diyos. At kung tama si Daniel Fuller, ang passion ng Diyos ay ang pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian at ang kagalakan ng aking puso. Lahat sa buhay ko simula nang matuklasan ko iyon ay inilaan ko sa pagsasabuhay at pagsusuri at pagpapaliwanag ng katotohanan iyon. Mas lalo itong nagiging malinaw at sigurado at demanding sa bawat taon. Mas naging malinaw na ang kaluwalhatian ng Diyos at ang magalak sa Kanya ay hindi magkahiwalay na kategorya. Sila ay magkaugnay hindi bilang prutas at hayop kundi bilang prutas at mansanas. Ang mga mansanas ay isang uri ng prutas. Ang magalak sa Diyos ng higit sa lahat ay isang paraan para luwalhatiin siya. Ang magalak sa Diyos ay nagpapakita na siya ang pinakamahalaga sa lahat. Ang patunay ng isang yumaong guro. Sa puntong ito, dumating sa akin si Jonathan Edwards na may makapangyarihang pagpapatunay sa katotohanan ito na higit sa anumang nakita ko maliban sa Bible. Makapangyarihan iyon dahil pinakita niya na iyon ay nasa Bible. Minarkahan natin ang kanyang ika-300 kaarawan noong taong 2003. Siya ay isang pastor at theologian sa New England. Para sa akin, siya na ang naging pinakamahalagang yumaong guro na wala sa Bible. Walang ibang humubog sa pananaw ko sa Diyos at sa buhay ng isang Kristiyano na katulad ni Jonathan Edwards bukod sa Bible. Nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi sinayang ni Edwards ang buhay niya. Naging biglaan ang pagtatapos niyo noong siya ay 54 na taong gulang dahil sa bigong bakuna laban sa bulutong. Pero nabuhay siya ng mabuti. Nakaka-inspire ang kanyang naging buhay dahil sa kanyang kasigasigan na huwag sayangin iyon at dahil sa kanyang passion para sa supremacy ng Diyos. Tingnan mo ang ilan sa mga resolutions na isinulat niya noong kanyang early 20s para mas pasidhiin ang kanyang buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos.
Resolution number 5. Determinado na hindi magsayang ng kahit isang sandali, kundi gamitin ito upang maging higit na kapaki-pakinabang sa abot ng aking makakaya. Resolution number 6. Determinado na mamuhay ng buong lakas habang buhay pa ako. Resolution number 17. Determinado na ako ay mabubuhay kung paano ko ninais sana na mabuhay kapag ako ay mamamatay na. Resolution number 22. Determinado na pagsisikapan kong magkamit ng lubos na kasiyahan para sa aking sarili, sa kabilang mundo sa abot ng aking makakaya gamit ang lahat ng kapangyarihan, kalakasan, sigla at puwersa, oo, maging karahasan na kaya kong gawin o maibigay sa anumang paraan na maaaring maisip. Ang huling resolution, resolution number 22, ay maaaring makita bilang makasarili at mapanganib pa nga kung hindi natin nauunawaan ang malalim na koneksyon na nasa isip ni Edwards sa pagitan ng kaluwalhatian ng Diyos at ng kasiyahan ng mga Kristiyano. Ang violence o karahasan na nasa isip niya ay iyong ibig sabihin ni Jesus noong sinabi niya na, kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno, ayon sa Mateo chapter 5 verse 29. At tungkol sa paghanap sa kanyang personal na kasiyahan, isaisip na si Edwards ay lubos na kumbinsido na ang pagiging maligaya sa Diyos ang paraan para luwalhatiin siya. Ito ang dahilan kung bakit tayo nilikha. Ang pagkagalak sa Diyos ay hindi lamang isang simpleng pagpipilian sa buhay. Ito ang ating masayang tungkulin at nararapat na nag-iisang pasyon ng ating mga buhay. Kaya naman, ang magpasya na makamit ang kanyang pinakamataas na kagalakan sa Diyos ay ang magpasya na makita siya bilang higit na maluwalhati kaysa sa lahat ng iba pang pinagmumulan ng kasiyahan. Ang paghanap ng kagalakan sa Diyos at pagluwalhati sa Diyos ay parehong bagay. Ang dakilang pagtatagpo para sa akin. Ganito ito ipinaliwanag ni Edwards. Siya ay nangaral ng isang sermon noong kanyang kabataan na may ganitong pangunahing punto. Ang mga makadiyos ay dinisenyo para sa hindi malalaman at hindi maiisip na kagalakan. Ang teksto niya ay unang Juan chapter 3 verse 2, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi lamang binubuo ng kakayahan ng nilikha para makita ang kanyang pagiging perpekto, sapagkat maaaring makita ng nilikha ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, ngunit hindi magalak dito, sa halip pa nga ay masuklam dito. Hindi naluluwalhati ang Diyos ng mga nilikha na ganito ang ginagawa. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi rin nasa pagpapahayag ng kanyang pagiging perpekto, sapagkat ang pagsasalita ay pagpapahayag lamang ng kung ano ang nasa isip. Kaya nga, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa paghanga at paggagalak at pagdiriwang ng nilikha sa kagandahan at kahusayan ng Diyos. Ang kahulugan ng pagluwalhati sa Diyos ay nasa pagkagalak ng nilikha sa mga pagpapakita ng Diyos ng kanyang kagandahan na siyang kagalakan at kasiyahan na tinutukoy natin. Kaya nakikita natin na dito ito patungo na ang layunin ng sangnilikha ay ang maipahayag ng Diyos ang kasiyahan sa nilikha, sapagkat kung nilikha ng Diyos ang mundo upang siya ay maluwalhati sa nilikha, nilikha niya ito upang sila ay magalak sa kanyang kaluwalhatian, dahil pinakita natin na sila ay pareho o magkatulad. Ito para sa akin ang dakilang pagtatagpo, ang breakthrough, tungkol saan ang buhay. Para saan ito? Bakit ako nabubuhay? Bakit ako nandito? Para maging masaya? O para luwalhatiin ng Diyos? Hindi ko man naipapahayag sa maraming taon, mayroon sa pakiramdam ko na magkasalungat ang dalawang ito. Isa lamang sa dalawa, ang bigyang luwalhati mo ang Diyos o pagsikapan mong matamo ang kasiyahan. Ang isa ay siguradong tama, ang isa ay siguradong hindi maiiwasan. At iyan ang dahilan kung bakit ako naguluhan at nabigo sa mahabang panahon. Nakaragdag pa sa problema na ang karamihan sa nag-emphasize ng kaluwalhatian ng Diyos sa kanilang pag-iisip ay parang hindi naman labis na nagagalak sa Kanya, at marami na tila nagagalak ng higit sa Diyos ay nagkukulang naman sa kanilang pagkaunawa tungkol sa Kanyang kaluwalhatian. Ngunit narito ngayon ang greatest mind ng early America, si Jonathan Edwards, na nagsasabi na ang layunin ng Diyos para sa buhay ko ay ang magkaroon ng passion para sa kaluwalhatian ng Diyos at passion para sa kagalakan ko sa kaluwalhatiang iyon. At ang dalawang passion na ito ay iisa lamang. Noong makita ko ito,
Nalaman ko sa wakas kung ano ang isang buhay na sinayang at kung paano ito maiiwasan. Ako at ikaw ay nilikha ng Diyos para mabuhay na may nag-iisang passion na sumasaklaw at bumabago sa lahat. Ito ay ang passion para maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng pagkagalak at pagpapakita ng kanyang dakilang karangalan sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang pagkagalak at pagpapakita ay parehong mahalaga. Kung susubukan nating itanghal ang karangalan ng Diyos nang wala namang kagalakan, magpapakita tayo ng pagkukunwari at lilikha ng pangungutya o legalism. Ngunit kapag atin namang sinasabi na ine-enjoy natin ang kanyang karangalan at hindi naman ito ipinapakita o itinatanghal para makita at hangaan ng iba, dinaraya natin ang ating sarili dahil ang marka ng kagalakan ng pagkabighani sa Diyos ay ang padaluyin o paapawin at palawakin ito sa pamamagitan ng pag-abot nito sa puso ng iba. Ang buhay na sinayang ay ang buhay na walang passion para sa supremacy ng Diyos sa lahat ng bagay para sa kagalakan ng lahat ng mga tao. Ang napakalinaw na dahilan para mabuhay. Malinaw ang sinabi sa Bible, tayo ay nilikha ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Sinabi ng Diyos, hayaan ninyong magbalik ang aking bayan mula sa malalayong dako, mula sa lahat ng panig ng daigdig. Sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan mula sa Isaiah chapter 43 verse 6-7. Nasasayang ang buhay kapag hindi tayo nabubuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang ibig kong sabihin ay lahat sa buhay. Lahat ay para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga ang Bible ay umabot pa sa detalye ng pagkain at pag-inom. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos mula sa unang Korinto chapter 10 verse 31. Sinasayang natin ang ating mga buhay kung hindi natin isinasama ang Diyos sa ating pagkain at pag-inom at sa iba pang bahagi sa pamamagitan ng pagkagalak at pagpapakilala sa Kanya. Ano ba ang ibig sabihin na luwalhatiin ng Diyos? Baka maging mapanganib na pagbaluktot ito kung hindi tayo magiging maingat. Ang luwalhatiin ay katulad ng salitang pagandahin. Ngunit ang salitang pagandahin ay karaniwang nangangahulugan na gawing mas maganda ang isang bagay o i-improve ang kagandahan nito. Hindi iyan ang ibig sabihin natin sa salitang luwalhatiin na may kinalaman sa Diyos. Hindi maaaring gawing mas maluwalhati o mas maganda ang Diyos. Hindi siya maaaring i-improve ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na parabang meron siyang kailangan mula sa Gawa chapter 17 verse 25. Ang luwalhatiin ay hindi nangangahulugan na dagdagan ang kaluwalhatian ng Diyos. Mas katulad nito ang salitang magnify. Pero kahit dito ay maaari pa rin tayong magkamali. Ang salitang magnify ay may dalawang magkaibang kahulugan. Kung patungkol sa Diyos, ang isa ay pagsamba at ang isa ay kasamaan. Maaari kang mag-magnify katulad ng isang telescope o katulad ng isang microscope. Kapag nag-magnify ka katulad ng isang microscope, pinagmumukha mong mas malaki ang isang maliit na bagay. Ang isang surot ay maaaring magmukhang monster. Ang pagpapanggap na i-magnify ang Diyos katulad niyan ay kasamaan. Pero kapag ikaw ay nag-magnify katulad ng isang telescope, pinapakita mo kung gaano talaga kalaki ang isang napakalaking bagay. Dahil sa Hubble Space Telescope, na ipapakita kung ano talaga ang mga tila maliliit na butas ng karayom sa langit, billion star giants sa galaxies. Ang pagluwalhati sa Diyos na katulad niyan ay pagsamba. Sinasayang natin ang ating buhay kapag hindi natin ipinapanalangin at pinag-iisipan at pinapangarap at pinagpaplanuhan at pinagtatrabahuhan ang maluwalhati ang Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay. Nilikha tayo ng Diyos para rito. Ang mamuhay sa paraan na mas makikilala ang kadakilaan at ang kagandahan at walang hanggang halaga na talaga namang tinataglay niya. Para sa karamihan ng tao, ang nakikita nila sa Diyos, kung meron man, ay liwanag na tila butas ng karayom sa karimlan ng langit. Ngunit nilikha niya tayo at tinawag tayo para ipakita siya sa kung sino talaga siya. Ito ang ibig sabihin ng nilikha sa larawan o wangis ng Diyos. Nakatakda tayo na ilarawan o ipakita sa mundo kung sino talaga siya. Ang ibig sabihin ba ng mahalin ay pahalagahan ng lubos? Para sa maraming tao, obvious naman na hindi ito isang pagpapakita ng pagmamahal. Hindi nila nararamdaman na mahal sila kapag sinasabi sa kanila na nilikha sila ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian.
Pakiramdam nila ay ginagamit sila. Understandable naman ito, dahil ang pagmamahal ay halos ganap ng nabaluktot sa ating mundo. Para sa maraming tao, ang ibig sabihin ng mahalin ay pahalagahan ng lubos. Halos lahat sa Western culture ay nagbibigay ng ganitong baluktot na pagmamahal. Itinuturo sa atin sa libu-libong paraan na ang ibig sabihin ng pagmamahal ay pataasin ang pagtingin ng isang tao sa kanyang sarili. Ang pagmamahal ay pagtulong sa iba na gumanda o bumuti ang tingin sa kanilang sarili. Ang pagmamahal ay pagbibigay sa isang tao ng salamin at pagtulong sa kanya na magandahan sa kanyang nakikita. Hindi ito ang ibig sabihin ng Biblia tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ang pagmamahal ay ang paggawa ng pinakamabuti para sa isang tao. Ngunit ang gawin ang sarili na pag-uukulan ng ating pinakamalaking pag-ibig ay hindi makabubuti para sa atin. Sa katunayan nga, ito ay nakamamatay na balakid. Nilikha tayo para makita at damdamin ang Diyos. At ang maibigan siya ganap at lubos na magalak sa Kanya at sa gayon ay maikalat sa buong mundo ang kahalagahan ng Kanyang presensya. Ang hindi pagpapakilala sa mga tao ng ating Diyos na ating pinakakailangan ay hindi pagmamahal sa kanila. Ang gawing maganda ang pagtingin nila sa sarili, kahit na sila ay nilikha upang magalak sa pagtingin sa Diyos, ay katulad ng pagdadala sa kanila sa Alps at pagkukulong sa kanila sa isang kwarto na puno ng mga salamin. Paghanga sa sarili sa tabi ng Grand Canyon, ang mga tunay na kahangahangang sandali ng kagalakan sa mundo ay hindi ang mga pagkakataon ng pagpapasaya sa sarili, kundi ng pagkalimot sa sarili. Ang tumayo sa gilid ng Grand Canyon at pag-isipang mabuti ang sarili mong kadakilaan ay hindi makatwiran. Sa ganitong mga pagkakataon nakikita natin na tayo ay nilikha para sa malaking kagalakan na hindi mula sa ating sarili. At bawat isa sa mga bihira at natatanging pagkakataong ito, maliban sa canyon bago pa ang Alps sa ilalim ng mga bituin ay alingaw lamang ng isang higit na kadakilaan, iyon ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sinabi ng Biblia, nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan mula sa Awit chapter 19 verse 1. Minsan ay sinasabi ng mga tao na hindi sila makapaniwala na kung may isang Diyos, siya ay magkakaroon ng interes sa napakaliit na bahagi ng realidad sa mundo na tinawag na sangkatauhan. Ang daigdig, sabi nila, ay napakalaki na naging napakaliit na lamang ng tao. Bakit nag-abala pa ang Diyos na gumawa ng isang napakaliit na bagay na tinawag na mundo at sangkatauhan at pagkatapos ay magkaroon ng kaugnayan sa atin? Sa ilalim ng tanong na ito ay isang pangunahing pagkabigo na makita kung tungkol saan ang daigdig. Ito ay tungkol sa kadakilaan ng Diyos, hindi sa kahalagahan ng tao. Ginawa ng Diyos na maliit ang tao at malaki ang daigdig dahil may nais siyang sabihin tungkol sa kanyang sarili. At ipinapahayag niya ito para matutunan at ma-enjoy natin na walang hanggan ang kanyang kadakilaan, kapangyarihan, karunungan, at kagandahan. Habang ibinabalik sa atin ng Hubble Telescope ang tungkol sa hindi maarok na sukat ng kalawakan, mas lalo tayong dapat na mamangha sa Diyos. Ang hindi magkatugmang laki natin at ng daigdig ay isang parable tungkol sa disproportion sa pagitan natin at ng Diyos. At ito ay isang understatement. Ngunit ang punto ay hindi para balewalain tayo, kundi para maluwalhati siya. Ang mahalin ng mga tao ay ang ituro sila sa Diyos. Balikan natin ngayon kung ano ang ibig sabihin ng mahalin. Halos lubusan nang nabaluktot ang ideyang ito. Ang pag-ibig ay may kinalaman sa pagpapakita sa isang mamamatay ng kaluluwa nang nagbibigay buhay na kagandahan ng kaluwalhatian ng Diyos, lalo na ng kanyang biyaya. O katulad ng makikita natin, pinapakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa isandaang praktikal na paraan kasama na ang ating pangangailangan sa pagkain, damit, bahay at kalusugan. Iyan ang ibig sabihin ni Jesus noong sinabi niya na, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Mula sa Mateo chapter 5 verse 16. Ang bawat mabuting gawa ay dapat na maging kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang dahilan para ang isang mabuting gawa ay maging pagpapakita ng pagmamahal ay hindi ang mismong ginawa, kundi ang passion at sakripisyo para maipakilala ang Diyos bilang maluwalhati. Ang hindi hangarin na maipakita ang Diyos ay ang hindi magmahal dahil ang Diyos ang ating pinakakailangan at ang maangkin ng lahat,
ngunit wala naman ang Diyos ay ang mapahamak sa dulo. Sinabi ng Biblia na maaari mong ibigay ang lahat ng mayroon ka at ialay ang iyong katawan para sunugin at wala namang pag-ibig. Ayon sa unang Korinto chapter 13 verse 3. Kapag hindi mo itinuro ang mga tao sa Diyos para sa walang hanggang kagalakan, hindi ka umiibig. Sinasayang mo ang buhay mo. Ang buhay na walang hanggan ba ay langit na puno ng mga salamin? Ngayon ay isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito para sa pag-ibig ng Diyos. Paano tayo mamahalin ng Diyos? Ang simpleng logic ay makapagbibigay sa atin ng sagot. Minamahal tayo ng pinakamabuti ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng pinakamabuti para ma-enjoy natin habang panahon, at ito ay ang kanyang sarili sapagkat siya ang pinakamabuti. Pero hindi lang naman tayo nakadepende sa logic, malinaw itong ipinahayag ng Biblia. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, ayon sa Juan chapter 3 verse 16. Minahal tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang anak, si Jesucristo. Ngunit ano ba ang buhay na walang hanggan? Ito ba ay walang hanggang pagkakaroon ng mataas na pagtingin sa sarili? Isa ba itong langit na puno ng mga salamin? O snowboards o golf courses o magagandang dalaga? Hindi. Sinabi sa atin ni Jesus kung ano ang ibig niyang sabihin at ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo mula sa Juan chapter 17 verse 3. Ano ang buhay na walang hanggan? Ito ay ang makilala ang Diyos at ang kanyang anak, si Jesucristo. Walang bagay na makakapagbigay kasiyahan sa kaluluwa. Ang kaluluwa ay nilikha upang mamangha sa isang persona. Ang nag-iisang persona na karapat-dapat para sa pagkamangha. Ang lahat ng mga bayani ay mga anino lamang ni Kristo. Hinahangaan natin ang kanilang kadakilaan at lalo naman tayong mamamangha sa isang persona na siyang pinagmulan ng lahat ng kadakilaan at nagtataglay ng lahat ng kakayahan, lahat ng talento, lahat ng kalakasan at kaninningan at karunungan at kabutihan. Ito ang kanina ko pa nais sabihin. Minamahal tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapalaya sa atin mula sa pagkaalipin sa sarili upang ma-enjoy natin ang pagkilala at pagkamangha sa Kanya ng walang hanggan. Tingnan mo kung paano ito sinabi ni Apostol Pedro, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos, mula sa unang Pedro chapter 3 verse 18. Bakit pinadala ng Diyos si Jesucristo para mamatay para sa atin? Upang iharap kayo sa Diyos, sa Kanyang sarili. Pinadala ng Diyos si Kristo para mamatay, upang tayo ay makauwi o makabalik sa ating Ama na ating pinakakailangan. Ito ang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay ang paggawa ng Diyos ng dapat niyang gawin. Malaking sakripisyo man ang kapalit upang tayo ay magkaroon ng kasiyahan na makita at makasama siya ng walang hanggan. Katulad ng sinabi ng psalmist sa Diyos, sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanang kamay ay mga kasayahan magpakailanman, mula sa Awit, chapter 16, verse 11. Kung ito ay totoo, ano ngayon ang dapat gawin ng pag-ibig? Dapat tayong iligtas nito mula sa ating pagkalulong sa ating sarili at dalhin tayo na binago na sa presensya ng Diyos. Ginagamit ka ba? Narito ang tanong para malaman kung naapektuhan ka na rin ng baluktot na pagtingin ng mundo sa pag-ibig. Mas mararamdaman mo ba ang pagmamahal ng Diyos kung binigyan ka niya ng mataas na pagpapahalaga? O kung pinalaya ka niya sa pagkaalipin sa mataas na pagtingin sa sarili? Malaking sakripisyo man ang ginawa niya upang malugod mo siyang pahalagahan ng walang hanggan? Halimbawa na ang sagot mo ay, gusto ko na makalaya mula sa aking sarili at maging ganap ang kagalakan sa Diyos. Gusto ko na masaya kong pahalagahan ng Diyos, hindi ang sarili ko. At gusto ko rin na maging ganap ang kagalakan ko habang panahon. Kung ganito ang sagot mo, magkakaroon ka rin ng sagot sa takot na nabanggit ko kanina na ikaw ay ginagamit lamang ng Diyos noong ikaw ay Kanyang likhain para sa Kanyang kaluwalhatian. Ngayon ay nakikita na natin na sa Kanyang paglikha sa atin para sa Kanyang kaluwalhatian
Nilikha niya tayo para sa ating lubos na kagalakan. Siya ay higit na naluluwalhati sa atin kapag tayo'y lubos na nagagalak sa Kanya. Ang Diyos ang nag-iisang katauhan sa daigdig na ang pagtataas sa sarili ang siyang pinakamapagmahal niyang gawa. Sino pa mang nagtataas sa kanyang sarili ay naglalayo sa atin sa kung anong kailangan natin. Walang iba kundi ang Diyos. Ngunit kung itinataas ng Diyos ang kanyang sarili, tinatawag niya ang ating atensyon sa kung ano ang pinakakailangan natin para sa ating kagalakan. Kung nakakapagsalita ang mga magagandang paintings at nakita kanila na naglalakad sa gallery nang nakatingin sa sahig, sasabihin nila sa iyo, "Tumingin ka, tingnan mo ako. Ako ang dahilan kung bakit ka nandito." At kapag tiningnan mo at hinangaan ang kagandahan ng mga paintings kasama ng ibang naroon, magiging ganap ang iyong kagalakan. Hindi ka magrereklamo na dapat ay nanahimik na lang ang mga paintings. Niligtas ka nila sa pagsasayang ng pagbisita mo. Katulad nito, walang bata ang nagrereklamo na, "Ginagamit lang ako," kapag ang kanyang ama ay nagagalak na paligayahin ang kanyang anak sa pamamagitan ng kanyang sariling presensya. Malaya ng yakapin ang passion kung para saan ako nilikha. Sa mga discoveries na ito, naramdaman kong malaya na akong pagtibayin ang layunin ng Diyos sa buhay ko na ipinakita sa Bible. Hindi ko na kailangang matakot na kailangan kong mamili sa kung ano ang tama at kung ano ang hindi maiiwasan sa pagitan ng pagsisikap na maluwalhati ang Diyos at pagsisikap na matamo ang aking kagalakan. Malaya akong maranasan ang nag-iisang passion para sa supremacy ng Diyos sa lahat ng bagay para sa kagalakan ng lahat ng mga tao. Ako ay naligtas mula sa isang nasayang na buhay. Ngayon ay maaari nang magkaroon ng tiyak na kahulugan ng buhay. Ang parehong kahulugan na mayroon ng buhay ng Diyos. Ang ikasiya at itanghal ang kanyang kadakilaan. Malaya na akong yakapin ang katapusan ng aking dating paghahanap, ang punto, ang layunin, ang sentro, at ang kahulugan ng lahat. Iyon ay totoo, iyon ay tiyak, iyon ay naroon, at iyon ay nakaugat sa likas na katangian ng Diyos mismo. Siya ay dakila, maganda at kahanga-hanga ang perfection ng kanyang mga katangian. Ang mga ito ay walang katapusan, pangwalang hanggan, at hindi nagbabago. Ang mga ito ang katotohanan at katarungan at kabutihan at karunungan at kapangyarihan at pag-ibig. Sa kanyang katangian nagmumula ang layunin kung bakit tayo nabubuhay. Ang passion ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian ang pinagmulan ng sa atin. Ang dahilang iyon para mabuhay ang nag-iisang dahilan na sumasaklaw sa lahat at bumabago sa lahat. Isang passion para ikasiya at itanghal ang supremacy ng Diyos sa lahat ng bagay para sa kagalakan ng lahat ng mga tao. Nilikha tayo ng Diyos para mabuhay ng may nag-iisang passion para buong kagalakang itanghal ang kanyang kadakilaan sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang buhay na sinayang ay ang buhay na wala ang passion na ito. Tinawag tayo ng Diyos para manalangin at mag-isip at mangarap at magplano at magtrabaho, hindi para mas mapahalagahan tayo, kundi para pahalagahan at itaas siya sa bawat bahagi ng ating buhay. Ngayon, papasok ang kaluwalhatian ni Hesukristo. Simula noong September 11, 2001, nakita ko ng mas malinaw kung gaano kahalaga ang tuwiran na pagkagalak sa kadakilaan ni Kristo na ipinako para sa mga makasalanan at nabuhay mula sa mga patay. Dapat na malinaw na ipinapahayag si Kristo sa lahat ng ating usapan tungkol sa Diyos. Sa panahon ngayon ng pluralism, hindi maaari na magsalita tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos sa hindi maliwanag na paraan. Ang Diyos na hindi kasama si Kristo ay hindi Diyos. At ang isang hindi Diyos ay hindi maaaring magligtas o makapagpaligaya ng kaluluwa. Ang pagsunod sa isang hindi Diyos, anuman ang kanyang pangalan o relihiyon, ay magiging isang buhay na nasayang. Ang Diyos na nakay Kristo ay ang nag-iisang tunay na Diyos at ang tanging daan sa kagalakan. Ang lahat ng sinabi ko ay dapat na nakaugnay kay Kristo. Ang lumang plake sa aming kusina ay nagbabalik. Tanging ang ginawa para kay Kristo, ang mananatili hanggang wakas. Para dalhin tayo sa pinakamataas at pinakamatibay na kagalakang ito, ginawa ng Diyos ang kanyang anak na si Hesukristo na isang madugong tanawin ng perpektong pagdurusa at kamatayan.
Ito ang naging kabayaran ng kanyang pagliligtas sa atin mula sa isang sinayang na buhay. Ang walang hanggang anak ng Diyos ay hindi ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. Siya ay namuhay na isang alipin at ipinanganak siya bilang tao. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus, mula sa Filipos chapter 2 verse 6-8. Ang lahat ng bagay ay nilikha para sa Kanya. Ang Jesus na ito ay isang tunay na taong nabuhay sa kasaysayan, kung kanino naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan mula sa Colossus chapter 2 verse 9. Dahil siya ang Diyos mula sa Diyos, liwanag mula sa liwanag, totoong Diyos mula sa totoong Diyos, katulad ng sinasabi ng Nicene Creed, at dahil ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ang sentro ng pagkilos ng Diyos sa kasaysayan, hindi na nakakagulat na marinig na sabihin ng Biblia, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya mula sa Colossus chapter 1 verse 16. Para sa Kanya. Ibig sabihin ay para sa Kanyang kaluwalhatian. Ibig sabihin, lahat ng sinabi natin tungkol sa paglikha ng Diyos sa atin para sa Kanyang kaluwalhatian ay nangangahulugan din na nilikha niya tayo para sa kaluwalhatian ng Kanyang anak. Sa Kanyang panalangin sa Juan chapter 17, ang unang bagay na hiningi ni Jesus ay, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kanya, mula sa Juan chapter 17 verse 1. Simula ng pagkakatawang tao at pagtubos ni Jesus, ang Diyos ay buong kagalakan na naluwalhati ng mga makasalanan sa pamamagitan lamang ng pagkaluwalhati ng nabuhay na Diyos at tao, si Jesucristo. Ang kanyang madugong kamatayan ay ang nag-aalab na sentro ng kaluwalhatian ng Diyos. Walang ibang daan o paraan para sa kaluwalhatian ng Ama kundi sa pamamagitan ng anak. Ang lahat ng pangako ng kagalakan sa presensya ng Diyos at kaligayahan sa kanyang kanang kamay ay napapasa atin sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesucristo. Kung itinatakwil natin siya, itinatakwil natin ang Diyos. Si Jesus ang litmus test ng realidad para sa lahat ng tao at lahat ng relihiyon. Malinaw na sinabi niya, ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin, ayon sa Lucas chapter 10 verse 16. Ang mga tao at relihiyon na nagtatakwil kay Kristo ay nagtatakwil sa Diyos. Kilala ba ng ibang relihiyon ang totoong Diyos? Narito ang pagsusuri. Itinatakwil ba nila si Jesus bilang nag-iisang tagapagligtas para sa mga makasalanan na ipinako at muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay? Kung ganon nga, hindi nila nakikilala ang Diyos sa paraan na nakapagliligtas. Yan ang ibig sabihin ni Jesus noong sabihin niya na, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, ayon sa Juan chapter 14 verse 6. O nung sinabi niya ito, ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa anak, ayon sa Juan chapter 5 verse 23. O noong sinabi niya sa mga Pariseo, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, inibig sana ninyo ako, ayon sa Juan chapter 8 verse 42. Ito ang ibig sabihin ni Juan noong sinabi niya, ang hindi kumikilala sa anak ay hindi rin kumikilala sa Ama. Ang kumikilala sa anak ay kumikilala rin sa Ama, ayon sa unang Juan chapter 2 verse 23. O noong sinabi niya, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo ay wala sa kanya ang Diyos, ayon sa ikalawang Juan chapter 9. Walang punto ang ipagpalagay na mabuti rin ng ibang relihiyon na itinatakwil o hindi tinatanggap ang pagka-Diyos at ang pagliligtas ni Kristo. Hindi nila kilala ang Diyos at sinasayang ng mga sumusunod sa kanila ang mga buhay nila. Kung makikita at malalasap natin, ang kaluwalhatian ng Diyos dapat nating tingnan at namnamin si Kristo. Dahil si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita ayon sa Colossus chapter 1 verse 15. Ibig sabihin, kung ating yayakapin ang kaluwalhatian ng Diyos, dapat nating yakapin ang mabuting balita ni Kristo. Hindi lamang dahil tayo ay makasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas para mamatay para sa atin. Ngunit dahil din ang tagapagligtas mismo ang pinakalubos at pinakamagandang pagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Binayaran niya ang ating hindi nararapat at walang hanggang kaligayahan at siya para sa atin ang naging karapat-dapat at walang hanggang kayamanan. Ang gospel ang mabuting balita ng kaluwalhatian ni Kristo. Ganito ipinaliwanag ang gospel.
Noong tayo ay ma-convert sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang nakikita ng mga mata ng ating puso ay ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos, ayon sa 2 Korinto chapter 4 verse 4. Ang gospel ay ang mabuting balita ng kagandahang sumasakop sa lahat. O para sabihin ito sa paraan ni Pablo, ito ay ang mabuting balita ng kaluwalhatian ni Kristo. Kapag niyakap natin si Kristo, niyakap natin ang Diyos. Nakikita natin at ninanamnam ang kaluwalhatian ng Diyos. Walang paglasap ng kaluwalhatian ng Diyos kung hindi natin ito nakikita kay Kristo. Ito ang natatanging durungawan kung saan makikita ng makasalanan ang mukha ng Diyos at hindi masusunog. Sinabi ng Bible na noong pinagliwanag ng Diyos ang ating puso noong tayo ay makonvert, siya ay nagbigay ng liwanag sa ating isip upang makilala natin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo mula sa 2 Korinto chapter 4 verse 6. Isa lamang dito ang maaaring mangyari, ang makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo, o ang hindi na ito makita sa kahit anong paraan. At ang sukdulan ng kagandahan ng mukha ni Kristo ay ipinakita doon sa krus. Ang madugong mukha ni Kristo na ipinako at nagtagumpay ay ang mukha ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang minsan na naging kahangalan para sa atin ay naging ating karunungan at ating kapangyarihan at ating pagmamalaki. Mula sa 1 Korinto chapter 1 verse 18 and 24. Ang buhay ay nasasayang kung hindi natin nauunawaan ang kaluwalhatian ng krus. Pinapahalagahan ito ng nararapat bilang tunay na kayamanan at pinanghahawakan ito bilang pinakamataas na kabayaran ng bawat kaligayahan at pinakamalalim na kaaliwan sa bawat pasakit. At tungkol dyan ang susunod na chapter